Pagkagulo ng mundo, propesiya tungkol sa giyera ng Israel at Gaza. Sa magulong mundo ng geopolitika ngayon, iilang mga giyera ang patuloy na kumakapit sa atensyon ng mundo tulad ng walang tigil na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Sa loob ng ilang siglo, pinagtatalunan ng mga scholar, theologist at historian ang kahalagahan ng kaguluhan sa rehiyong ito at iniuugnay ito sa sinaunang mga propesiya at kasulatan sa Biblia. Habang pinapanood ng mundo ang mga mapanirang pangyayari ngayong 2023, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa mga institusyong relihiyoso at akademiko. Maaari bang ito na ang huling mga palatandaan ng pagtatapos ng mundo tulad na nasasaad sa Biblia? Bago natin simulan ng video, sana ay huwag niyong makalimutang mag-like and subscribe. Ang support ninyo mga ka-IQ ang tutulong sa akin upang gumawa pa ng mas maraming video na tunay na pupukaw sa inyong interest. Mag-comment din sa comment section kung naniniwala kayo sa propesiya na ito. Magkaroon tayo ng magandang dialogo. Ang digmaan ng Gog at Magog. Ayon sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 38 at 39, merong malaking labanan, ang digmaan ng Gog at Magog na siyang maghahatid sa wakas ng panahon. Iniisip na ilang mga scholar na ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Gaza ngayong 2023 ay isang pagpapakita ng propesiyang ito. Hinulaan ni Ezekiel ang pagbangon ng mga bansa laban sa Israel. Isang eksena na nagpapaalala sa mga alyansa at pag-aaway sa gitnang silangan. Para maintindihan ang bigat ng interpretasyong ito, kailangan nating balikan ang mga ugat ng kasaysayan ng rehiyon. Ang lupain ng Israel at mga karatigpok nito ay nagsilbing pugo ng kasaysayan ng tao sa libu-libong panahon. Mula sa sinaunang mga imperyo ng Egypt at Babylon hanggang sa pananakop ng Rome at mga krusada, saksi ang lupain na ito sa di mabilang na mga digmaan at pananakop. Ito ay lugar kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at propesiya. Binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 24 verse 15, ang propesiya ni Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na paninira na tinitingnan ng ilan bilang isang gawaing labag sa kabanalan na magdudulot ng pagkasira ng tao. Sinasabi dito na magkakaroon ng malaking kahirapan na hindi pa nangyayari mula pa ng simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At wala nang mangyayaring katulad nito kailanman. Liban sa mga napili sa araw na yon, walang taong maliligtas. Maaring tignan ng operasyong Al-Aqsa Storm ng Hamas na ipinangalan sa sagradong moske ng Al-Aqsa bilang pagtatangkang bawiin ang banal na lupain. Ito ay sumasalamin sa mga babala sa Biblia tungkol sa kalapastanganan at sunod-sunod na kaguluhan. Ipinahayag sa Lucas chapter 21 verse 20 to 24 ang tungkol sa pagkubkob sa Jerusalem. Isang panahon ng malaking paghihirap para sa banal na lungsod. Ang mga biglaang pagsalakay sa hangganan at ang teror na ibinubuhos sa lupain ng Israel ay tila pagpapakita ng pagkakapareho sa mga nagbabantang kasulatan. Ito ay nag-uugnay sa sinaunang teksto at kasalukuyang giyera. Ang Jerusalem na nasa puno ng kaguluhang ito ay may kasaysayang mas patanda pa sa naitala. Ito ay isang lungsod na iginagalang ng tatlong pangunahing relihiyon, ang Judaismo, Kristyanismo at Islam. Ang kahalagahan nito sa mga tekstong relihiyoso ay nagdudulot ng hindi matapos-tapos na tunggalian sa buong kasaysayan. Ang apat na mga ngabayo o Four Horsemen of Apocalypse. Inilarawan sa aklat ng pahayag ang apat na mga ngabayo ng Apokalipsis na kumakatawan sa pananakop, digmaan, tagutom at kamatayan. Ang gulo sa pagitan ng Israel at Gaza ay nagpapakita ng mga paunahing palatandaan ng pagkawasak nito. Ang mga biglang pag-atake at sumunod na tugon militar ay nagpapakita ng digmaan. Ang blockade at crisis pang-humanitarian sa Gaza ay nagpapakita ng tagutom. At ang malaking bilang na namatay sa magkabilang panig ay kumakatawan sa kamatayan. Konteksto ng kasaysayan. Sa buong kasaysayan, ang rehiyon ay nagdanas ng mga pagsalakay, pananakop at panahon ng gulo. Mula sa Imperyong Romano hanggang sa Imperyong Ottoman, mula sa British Mandate hanggang sa modernong nasyong estado, saksi ang lupain ng Israel sa walang katapusang siglo ng giyera. Ang punong olibo at lampara. Inilalarawan sa pahayag 11 ng dalawang saksi na kinakatawan ng punong olibo at lampara
na nangangaral at nagpapatotoo sa katotohanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang mga boses mula sa magkaibang panig na nananawagan para sa kapayapaan at katarungan ay maaaring tignan bilang mga makabagong araw na kahalintulad ng mga saksi, matatag sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng gulo, may mga kwento ng individual at komunidad na nagsisikap para sa kapayapaan at pakikisama. May mga taong anuman ang kanilang pananampalataya o pinagmulan ay buong pusong nagtatrabaho para pag-isahin ng mga hati. At sila'y nagsisilbing mga ilaw ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Habang hinaharap ng mundo ang kahihinatnan ng gyera sa pagitan ng Israel at Gaza, ang patatagpo ng mga biblical na propesiya, konteksto ng kasaysayan, at mga pangyayari sa kasalukuyan ay nagbibigay ng mayamang talakayan. Bagaman magkaiba ang mga interpretasyon at patuloy ang mga debate, ang kwento ng tunggaling ito ay nagsisilbing makabuluhang paalala ng walang hanggang pagnanais ng sangkatauhan na umunawa at maghanap ng mga palatandaan sa buhangin na ng panahon. Sa pugon ng kasaysayang ito, ang mga kwento ng nakaraan at mga kaguluhan ng kasalukuyan ay nagtatagpo. Hinahamon tayo na pagbulay-bulayan ang mga misteryo ng propesiya at ang papel ng pananampalataya sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Maaring tingnan ito bilang katuparan ng sinaunang mga propesiya o bilang isang panawagan para sa kapayapaan at pagkakasundo. Ngunit walang duda na ang gulo sa pagitan ng Israel at Gaza ngayong 2023 ay mag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kasaysayan at sa kolektibong konsensya ng sangkatauhan. Isa itong malinaw na paalala na sa gitna ng kaguluhan, nananatili ang pag-asa at sangkatauhan na nagtuturo sa atin patungo sa isang mas mapayapang hinaharap. Sana ay nagustuhan niyo ang video na ito mga ka-IQ. Sana ay nakasubscribe na din kayo para regular ko kayong mabibigyan ng update sa mga susunod kong upload. Pakishare din ito sa mga kaibigan niyo mga ka-IQ para mas lumaki pang community natin. Hanggang sa muli!